Yun, morning po sa lahat. Alas 8 ng umaga ng Lunes. Ngayon mga amigo, pangalawang araw ng namin dito. Yun o. Biglang dami. Kung sabagay dati namang kumbaga man nabawasan lang siya kagabi. Gawa ng nagsiuwian. Malalayo kasi yung tent nila. Nasa labas yung iba, mga amigo. Yan, hindi pa ako nakakapasyal. Hindi pa ako nakakalabas doon. Sa labas yung naiwan ako mag-isa dito sa tent namin. Yan, ngayon mayroon nang pumalit sa akin yun, may mga tulog na dyan sa loob, kaya hindi na ako makaalis. Yan. Mukhang mas marami ngayon. So tansya ko lang dahil maaga pa ay ayun o, nakakatan ako, punong-puno na yung binyo. Sa harap ng Steve's. Di yan sila dumadaan, may gate pala ron sa likod, ayun o. Punong-puno kahapon dito. Hindi ko alam kung bakit dito sila napuno. Dito kahapon halos hindi dinadaanan. Siguro hirap na silang makadaan doon sa yung akyatan doon sa may harap mismo. Kaya dito na dumadaan. Baka punong-puno na, hindi na halos umuusad. Mas marami ngayon. Ito kahapon mas halos lampas, parang na-triple yung dami ng dumadaan dito sa kabilang side. Punong-puno na dito. Kahapon halos walang tao dito sa may gawin dito. Pero ngayon nagsisiksikan no. Ay, may drone siya to. Ay, hindi na naisod. Hindi na makapasok. Hindi sila makapasok oh. Sobra. Parang nadoble yung dami. Nadoble yung dami nung kisa kahapon. Dito yung lugar na pinakamaluwag kahapon mga amigo. Pinakamaluwag sa itong area na ito ngayon napuno na rin. Sikan na rin. Pila ito ng mga magsisiar. Pwede mo magtanong, anong pila ito? Blockbuster din ano? May nagtatanong mga amigo, akala niya pira ng Jollibee, pila pala ng CR. Masama dyan, pila pala ng CR, akala niya Jollibee. Pagdating sa dulo, akala niya makakakuha sa Jollibee, yung pala CR. Lalabas tayo, pupunta tayo sa harap ng stage mga amigo. Titingnan natin doon sa harap kung bakit doon sa likod ay napupuno. Kahapon ay, samantalang kahapon kukunti ang tao ron. Pero ngayon, napupuno sa likod. Ang ganda. Yan, hindi na nausog eh.
charging station. Ay, nag-upload talaga ako doon. Yan, balik muna ako mga amigo. Baka biglang mapuno, hindi na ako makalakad. Marami na doon sa babang paakyat. Kahapon, hirap dito lumakad eh. Yan, balik muna tayo doon sa ating pisto. Mamaya pa naman mag-uumpisa yung programa, mapahinga muna tayo. Maluan pa naman dito mga amigo sa tayo namin. Biglang nagkaroon ng ano dito, wala kanina. Ayun mga amigo, mayroon tayong ano. Mga amigo, yan. Mga subscribers pala natin to. Nagpakita tayo dito sa ano. Mga amigo. Mga amigo. Yan. Amigo. Shoutout po. Shoutout po sa mga taga. Yan. Shoutout po kay Lovely Jane Pasco Ignacio. Yan. Ito naman po kami, Jadi, lokal ng Jadi. Ayun. Ano pong distrito ninyo? Ano pong distrito? Isabela South po. Yan, Isabela South. South po. Ama, hindi kayo magkasama, iba sila. Lokal. Lokal po. Kami. Lokal ng Jadi. Lokal ng Jadi. Jadi. Dapat amigo. Isabela rin. Ayun, oh, makikita ko yan, makikita. Pa-shoutout kay Jericho Toledo. Yan. Maraming salamat po. Okay, oh yan. Salamat kayo kay amigo. So ang dinadala kong bangka, vlogger din yung may-ari, si Art Venture. Ang channel niya, Art Venture naman. Sige, papalo po namin. Yan, oo. Yan, punong-puno. Kahapon dito yan, wala pang mga tinsaanad yan kahapon. Pero ngayon, tinan mo, nagkaroon na. Akinsi pa lang po yata, may mga nabiyahe na po rito eh. Kami, 15 pa kami din yan. Oo, ang hapon. Kasi nung galing po akong Batangas to Makati, tapos Pasay to Biskaya po nung 14, alauna ng madaling araw. Nasa kwan na, Aritaw, punuan na yung mga bus doon. Para yata may balitang mayroong hindi na pinabaan. Pinabalik. Iwan ko lang ako. Ayan, mga taga-norte din. Kwan ho, may, dito po sa may Mga bandang Nueva Ecija, sa may taas pa po doon, may hinarangan po doon na daan, kaya po traffic po ngayon. Ayun. Pero awan ng Diyos na nakausad naman po tayo. Oo. Umusad naman po. Yun. Yun, mga amigo, maraming mga bagong dating. Kararating nyo lang, no? Opo. Yan, marami pang mga bagong dating. At saka yung mga galing pa yata ng tawid pa sa mga kawin ng Palawan. Ngayon, parang ngayon lang din dyan. Yun. Kaya dito kahapon, yung tao na nakikita mo ngayon, triple yan. Na triple yung dami. O siguro naman, napanood nyo na yung kahapon nangyari, kaganapan dito. Ayan, ano na to, triple na. Oh, triple. Kasi umiikot na ako dyan eh. Yan, pag gumawi ka dyan, yung mga tao dyan, nakatayo na lang, di na halos makalaka doon sa likod. Oo. Kahapon, ang tao doon, pag tinignan mo yung kabuuan, parang ganito lang. Parang kagaya lang nitong mga nandito nakasilong, ganun lang kadami ang tao doon. Pero ngayon, hindi ka na makakahakbang, halos hindi ka na makahakbang sa dami. Ganun karami ngayon.
Magic, pantanggal gutom. Ay, mayroon akong baon. Mayroon, hindi ko nababawasan. Ha? Talaga, o binigyan ako ng ano, mga amigo. Magic Flix. Mabuti pa! Yun, mas mahihirapan na tayo ngayon makakilos-kilos mga amigo dahil maaga pa lang, mga alas 9 pa yata. Mas lalo nang kumapal. Parang pagbabasihin ko kahapon na dubli. Gumala ako doon sa labas, akala ko ay video kaninang umaga ng alas 8. Dito sa loob, sabi ko parang hindi gaanong puno. Madalang pa, parang kagaya lang din kahapon yung dami dito sa loob. Kaya lang napansin ko dito sa side dito mga amigo, kahapon naluwag. Kung bakit kaya ang dami kung maluwag naman dito sa kabila. Ayun pala, doon sa aakyatan nila, doon ang nagkakaroon ng parang hirap na sila makaakyat. Doon nagsisiksikan. Kaya dito sa likod, dito mga amigo, ang problema, hindi rin naman sila halos makalakad sa dami nila. Dito. Ayan o. Kahapon, kukunti lang ang dumadaan dyan. Ito mga taga-region to mga amigo, mga bagong dating dito sa katabi namin. Kung galing sila ng region to, layo ng lokal na pinanggalingan nila. Ayan o, yan. Marami din sila. Yung ibang kasama yata nila, medyo napahiwalay pa. Hindi nyo alam kaya kung nasaan. Di ba doon, kalapit probinsya na, kalapit distrito nyo lang yon? Nawag City, Lucas Norte. Ano po kayong, ano nang distrito nyo? Ha? Isabela South. Isabela South? Nawag City, Lucas Norte. Kasi O, malapit na rin. Hindi ko lang. hindi, pagtanong nga po dyan kung saan kami. Hindi yung addition. Ayun, hindi rin po nila alam ay. Para sa kanila po yan. Para sa kanila po yan. Kasi nagkaligaw-ligaw kami ng pagkain. Pagkaliwalay kami magkasama. Talagang kasamahan po ninyo. Magkakasama po kayo. Dito kami kanina. Yung iba, wala. Pero dito daw kami dito sa venue. Sabi nila yung green ng Mapagaliwag City. Ano po? Yung green. Yung kulay green ng mga Mapagaliwag City. Wala po kayong banner. Wala. Ayun kami wala. Yan ang problema natin. Advances kami lang magtanong. Kailan ba po kayo dito? Dumating? Ayun lang po, kagabi pa kami. Natulog kami sa, sa Siaco. Sa Pilya. Nagkaiwalay po kami kanina. Walang signal ngayon. Tinanggalan na ng signal eh. Kaya hindi na makakakontak. Yun ang problema. Hindi mahanap yung kasama. Kaya nyo, lakarin mo na lang po. Ha? Lakarin mo na lang tingnan sila. Pero pag inikot nyo po, kaso lang ang problema, mahirap na nga maglakad. Ang dami, siksikan. Mahanap nyo po yan. Hindi po nyo napag-usapan kung gawin kanan o kaliwa kayo? Pagpasok? Basta sabi nila, doon kayo sa umupo doon sa may green, doon may sa grandstand, sa may green, ang kulay. Hoy, mga magnanakaw sa gobyerno. Anong pera na wala pang nakukulong? Pero inyo katabi nyo lang yung magnanakaw, bakit wala pang nakukulong? Nagkakakipan ba kayo? Yun ang malupit na tanong. Alam nyo kung bakit? Yung mga nakawan kasi sa gobyerno, sobra na. Yung isusubo na lang namin, isusubo pa namin sa kanila. Di ba rin ang magutom yung pamilya namin, mabusog lang sila? Ganun ba yun? Ang kakapal ng mukha. Kaya huwag tayong manahimik, karapatan natin magsalita. Yung mga hinanakit sa dibdib natin, kailangan na natin ibuga. Karapatan namin yun, baka nakawin nyo pa. Baka nakakalimutan nyo kami yung ninakawan. Nasa amin ngayon yung karapatan. Magalit, magreklamo, manawagan. Sinisigurado ko lang kasi baliktad na ngayon yung biktima na yung kinakasuhan. Pero inyo may alipunga ka na kakasuhan ka pa. Lubog ka na sa baha na nakawang ka pa. Tapos umutang sila sa World Bank, tapos wala kang napala. Wala ka na nang napala, magbabayad ka pa. May utang ka na sa tindahan, may utang ka sa Bombay, tapos may utang ka pa sa World Bank. Di ba ang saya? Matatawa ka na lang sa inis eh. Wala na nga tayong napala sa utang eh. Yung tax wala pang taasan eh. Yung laman ng utang nyo, puro pera na eh. Yung taong bayan, ginawa nyo ng ATM eh. Pirma kayo ng pirma ng budget, wala naman kami napapala eh.
sino magagalaiti. Ang hinihingi ng taong bayan, justice sa accountability. Kung gusto niyo ng peace, magpakita kayo ng transparency. Hindi yung nagtatakipan kayo tapos gagawin niyo pang witness yung pinaka-guilty. Yung nakawan sa gobyerno ngayon, gakapala na. Kung yung kay Janet Napoles, 10 billion, ngayon trilyon na. Nung unang pagputok ni Napoles, gulat na gulat yung bansa. Pero ngayon, sa hindi ng naawan si Janet Napoles, naging amateur na. Biruin nyo yung dating big time, naging small time na. Hindi lang pala cellphone yung nag-upgrade, pati nakawan sa gobyerno, upgraded na. Kahit sinong Pilipino magagalit talaga. Magandang gabi mga kapatid, ako po si Meron Los Baños Live. Wala po sa Team Grandstand. Pasado alas 8 ng gabi natapos ang programa para sa unang araw po ng Kilos Protesta ng Iglesia ni Cristo. At pagkakaroon naman po natin sa pag-aanunsyo nila, yan po ay tatagal hanggang sa Martes. Bagamat natapos po yung programa sa aking ikan. Tuloy-tuloy po tayo! Para lalo nating maunawaan ang iba't iba pang mga legal na usapan, narito ngayon sa ating harapan, Attorney Neil Abayon. Hello. Good evening. Ay, good afternoon pala. So, good afternoon po, my fellow taong bayan. Kilala niyo po ba ako? Hindi. Talaga lang ha? Yung hindi po nakakilala sa akin, i-search na lang po sa YouTube yung pangalan ko. And hopefully po maka-subscribe kayo. Pero anyway po, for this day, for this afternoon, meron lang po ako konting lecture na gagawin sa inyo lahat. Okay? Kasi, okay, quiet muna tayo children, quiet. So I will just have a brief lecture to all of you para mas maintindihan nyo talaga ano ba yung karapatan natin, obligations natin as a member, as the taong bayan ng Philippines. Grabe, kapal pala dito ng tao. Corruption from our country is currently Wala ko biglang nahawan dito lang pala. sa Constitution para Hindi naipon sa ano. Okay? So yung una pong i-discuss ko sa inyo, whether or not meron ba tayong karapatan para gawin itong ginagawa natin ngayong araw. sa kahapon. Lapas pa nga sa doble ngayon. Lapas pa sa doble. Grabe pa ka. Sa loob, hirap pa naman. Okay. Ha? Doon sa tayo namin yan, hirap na kami makagalaw. Kaya na nga. Yung aming gusto kanina. Section 4, Article 3 of the 1987 Philippine Constitution. Wala nang No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, to peaceful assembly, to petition yung mga hinanakit natin sa gobyerno. Yan yung karapatan natin. Klaro po yan. Hindi pa po yan tinatanggal sa Bill of Rights. Okay? Pangalawa, may nagsasabi, wala daw tayo, or yung iba, wala daw pong karapatan magreklamo kasi hindi naman daw nagbabayad ng tax. Tama ba yun? Mali? Pero naniniwala kayo doon na hindi kayo nagbabayad ng tax? Alam nyo na pala, so hindi ko na siguro explain. Explain mo pa rin. Pero I will just explain para mas maintindihan nyo po ha. nakaintindihan ka, narinig Pumunta ka. po kayo ng fast food. Ano yung favorite fast food ninyo? Ano? Hindi ko... Okay? Marami, kanya-kanya paborito. Alin? Sige. Parang ano parang di tayo magkasundo sa favorite fast food Sabihin mo kasi. Okay, pero anyway po, ganito na lang. Pag bumili po kayo ng fast food, tingnan ninyo sa resibo, ano yung nasa pinakababa doon. In other words, lahat po tayo, sa tingin ko po halos lahat ng nandito ngayon, nagbayad na ng buwis one way or another. May it be directly or indirectly via VAT. Okay?
So ngayon, ang point ko po dito, ibig sabihin, kung tayo nag-shoulder ng VAT, sino yung ninanakawan? So klarong-klaro po yan. We have the right to speech, freedom of expression, to petition peacefully. And as taxpayers, meron po talaga tayong karapatan para mag-ingay at ipaalam sa gobyerno kung ano yung mga hinanahingan na ano natin sa kanila. Galit ba yung tawag? Or basta ayaw natin yung mga ginagawa nilang kalokohan. Diba? So that is very clear po. We have that right as Filipino citizens. Okay? Klaro na? Yes! Okay. So ngayon po, i-discuss ko naman sa inyo kung gaano na kagrabe yung corruption. Para mas maintindihan nyo talaga, sino ang nagsisimula ng budget process sa Pilipinas? Anong office yung una? Congress. It is the executive branch of the government. The office of the president, yung nauna sa budget process. Binibigyan sa ano ay? Ano yung ginagawa ng office of the president, the executive? Yan po yung National Expenditure Program, yung NEP. Familiar? Hindi familiar? O ngayon, sinabi ko na, dapat familiar na yan, ha? Oo, alam na. The National Expenditure Program comes from the Office of the President. Okay? Sa Presidente po, nauna yung first step in the budget making process. After po niyan, pupunta yan ngayon sa Kongreso. Doon na ngayon, ano yung magic word ngayon? Insertion? Yan. Diyan na po nangyayari yan, yung mga amendments, mga insertions na yan sa Congress. So kung meron po silang mga gusto papondohan ng mga proyekto, una po yan from the President to the Congress. Tapos kung may nakalimutan or may gusto pang isingit, yung Executive or the Office of the President, yan na yun ngayon yung sinabi. Napanood nyo siguro yung 3-part video, di ba? Napanood nyo ba yan? May part 3? Yun, dyan na nangyayari yan yung mga insertion na yan. So kung makikita po ninyo, the possible source, the first source of corruption, saan galing? Kayo nagsabi nun hindi ako. So first from the Executive, Congress, and then after po niyan, ngayon syempre pag naging batas na, i-implement na po, di ba yung mga proyekto natin? Sino yung may trabaho para mag-implement ng mga projects? It is still the office or the executive branch of the government. Specifically, the Department of Public Works. In relation po sa mga flood control issues na yun, DPWH yung may hawak niyan. Okay? Ngayon, kung na-implement na, yung next po nating titingnan dyan, whether or not goes ba yung project or substandard. Ano pong opisina ng gobyerno ang magsasabi sa atin kung may ghost project ba? Or kung nagamit ba ng maayos yung pera natin? Anong office? Yung tama yun dito, mali kayo. Tama itong COA. Commission on Audit po yung magsasabi kung tama ba yung paggastos ng pera. Okay? Sabi nyo, pero sabi nyo. Trabaho natin ito diba? So going back, Akalayo na namin sabihin yung mga amigo, dami pa rin may trabaho, Sagot, mga bagong dating pa nga yata ito Ibig sabihin, padami pa to. May mga nakadating pa Yan, nakaganyan na sila. Pero Oo. Yan o. Ganyan na sila. Wala naman silang gagawin Doon tayo sa may Doon tayo sa may
The first time. Mga pulis, mga amigo na makabantay. Dito lang sila sa malayo, siyempre. At may bukod na mga nakatalaga para doon sa loob. Isa din nababantay. Yan, ito yung mga ba, nakamonitor lang kung anong magiging kaganapan. Sa radyo. Saka hindi problemado ang traffic enforcers, ano? Oo. Ano? Tingnan mo Ang sila. dami traffic enforcers. Mapayapa sila. Mapayapa, walang sakit sa ulo. Ang mga kapulisan, nagmimerinda. Ayan. Nandiyan na sa mga gilid-gilid. Oh. Ayan. Walang dahas na nangyayari. Ganyan ka respeto at kapayapaan. Ganun ka organize. Oo. Ayan o. Tapos yung mga sasakyan yan, yung iba niya nagsisipagpahinga pa. Nandiyan din. May mga tao pa yan sa loob. Galing ano yung iba, kanina, may doon galing ano galing Palawan yung kanina. Ah, Galing Palawan, nasa 4,000 people. Galing Palawan. yung katabi na, yun naman dumating kanina. Yun naman dumating kanina, katabi namin, galing naman ang Ilocos. Galing Ilocos? Oo. Siksikan na doon sa tayo namin, di ba nakarating ka doon? Oo. Na apat na doble na siguro yung hindi namin ang tao. Siksi ka na pala doon? Oo, apat na doble na. Kung nabutan mo doon eh dati 100, eh ngayon mga 400 na higit na. Yung nandun lang sa area namin. Nagpunta ka ba doon ngayon? Sa tayo namin? Marami siksikan na doon? Di sa dati? Oo, yung ngayon. Hindi mo sila kalayang? Oo. Galing kami doon kanina, wala naman sila. Hindi na nga kami problema na nga yung pagpasok doon sa tent namin. Problema na po gawa ng nilatagan doon sa may tapat ng pinto. Wala na mapisuan. Doon na nag-upo. Ayun o. Ayun mga amigo, shout out daw. Pagpasok natin doon, hindi naman ako yung camera natin. Yan o. Ayun o. Ngayon lang ako nakarating dito. Ngayon ko lang ito narating. Dati noon, narating ko na ito pero hindi ganyan. Yung mga bangka dito nakapatong sa basura dati, narating ko ito eh. So yan nila oh. Wow. Nandito pala yung iba oh. Kaya picture mo. Ano? Ngayon pala ito narating mga amigo. Saan dito nabutas? Saan ba yung nabutas? Dito ano? Doon? Yung nabutas? Sa'yo. Pag-picture kayo? Ayan o. Mel! Ding ding.
Yung ano, yung sport. Kasama namin si Amigong Victor. Yan o. Victor, balikan mo. Nakaano pala yan. Shout out kay Amigong Victor. Yun. Shout out. Kahit kay Kasuyo, shout out din. Art Venture, Kasuyo. Tingnan natin yung ano. Pati sumama si Birmin pala. Ha? Wala nang ano dun eh. Wala nang nagbabanta doon sa bangka niya. May kasuyo. Ako yung bantay nun eh. Pag ako na dito, di siya na walang bantay. Lalo na pala pag sila na mga white sun. Ano ka dyan? Nilagay lang yung ginawa. Ano yan? Ginawa yan sa kumpanya. Hindi kaya ito rin yan. Hindi yan eh, ibang kulay eh. Ibang klase na ba ito? Siguro sisilig. Mahal ito eh. Hindi. And the Manila Bay after. Before. Ano ba yung nasa kabila? Yan na dito. Ha? Yan, galing ako sa kanya mo dito. Oo. Ner, kala mo lang ay galing Australia, ay galing Tulaog. Galing Australia, nakita ko nung kunin yan sa Tulaog. Nakita ko nung kunin sa Tulaog yan. Galing na Australia. Saan tayo? Umpisahan natin doon, tapos lalakad tayo papunta roon para mabaybay natin. Hindi na simpa ako. Di ba ganda pag malinis ang Manila Bay? Oo. Nung araw kasi mga amigo, 2001, dumayo ko ng Subic. Dito kami nagde-deliver Paranaque, Nabutas, Salinas, Patansa, Naik, Cavite. Yan ang bagsakan namin na isda. Namimili kami kung saan magandang presyo. Dito, pag malapit na kami dito sa Manila, mga amigo, siguro tatakbo lang kami ng mga kalahating milyahe, isang milyahe, hinto na naman, magtatanggal kami ng basura sa ilisi. Takbo na naman, napupuno yung ilisi namin ng mga basura, plastic, mga sako, mga tila, lalo na kung dadaan kami ng babaw. Tapos yung aming pundo, mga amigo, pag pumupundo kami dyan sa Nabutas, yung pundo namin ayaw kumapit sa kung hindi bumabaon, gawa ng pumapatong siya sa basura. Kaya yung pag lumakas ng hangin, nadadagsa yung mga bangka. O ganun yung nangyari dito, nangangaroon pa sila. Yun. Hindi kagaya ngayon na talaga kasi kinuha talaga nila kahit hindi lang yung nakalutang, pati yung nakalubog. Ayun na, panood naman natin yun. Nung huling punta ko mga amigo sa huling punta ko ng Paranaque, ito yung kapitan ng aming bangka na sumama kami ni Kasuyo. Nag-vlog kami, nagbaba siya ng isda. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na pumasok kami dito sa Manila na hindi ako nakakita ng nakalutang na plastic. Maginhawa yung pagtakbo namin, walang babara doon sa aming dito, yung patubig sa Tambutso. Yung sagap namin, walang nagbabarang plastic, walang nakasabit sa hilisi. Nakarating kami ng walang kasabit kaming inaayos hanggang sa Paranaque. Dati minsan bigla na lang nawawalan ng tubig yung Tambutso. Yung pala nabarahan na nakasigop na ng silupin, plastic. Yun ang kadalasan nangyayari mga amigo sa biyahe namin. Yun. Ano ba taon yun? 2020 to mga amigo nung siguro na may vlog naman ako ng mga amigo nung nung bumiyahe kami dyan. Victor. Sa mga ko dyan, mga kaibigan ko dyan, subscribe nyo to. Yan si Amigo Victor. haba
Ano pala yan, Toy? Ano yan? Ano yung ginagawa mo? Sun Castle? Yun, oh. Di sarap ng laro ng mga bata dito, mga amigo, oh. Dami, oh. Dami namamasyal. Ano babalik ba dyan? Anong oras na babalik doon? Maya-maya lang. Ayun mga amigo, madilim na at wala na tayong makikita. Labas na kami. At maiwan na pati ako ng aking mga kasama. Ito mga amigo. Yan. Uwi na kami dun sa binyo na aming sa aming Cristo. Pumasya lang kami dito habang medyo maliwanag pa. Yan. Hi vlog. Hi. Welcome to my guys. Ayun, bawal pala dito tumawid daw. Yan. Ayun mga amigo, mamaya na siguro. Abang na lang uli kayo mga amigo at mag-off muna ako ng video. Madilim naman dito sa dinadaanan to.